Okay, so as I was saying, this ginawa ko to nung nakaraan and this is my drill bit organizer, no? And ginawa ko lang to using materials na yung kasama nito nung nagbigay nito sa atin na ayan, ayan. Ito na nagbigay nito. So, galing sa kapitbahay, guys, mga mga ano ba 'yan? Excess o scrap wood, no? Mga retaso, 'yon, retasong melamine, which is good quality, very good quality na plywood, no? Makapal and solid siya. So, imbis na itapon, hiningi ko, marami ako hiningi scrap, ilang sako 'yon. At yung iba, ginawa ko itong cabinet na 'to, drawer na 'to, 'yan. So, this is to organize my drill bits, no? Ito yung mga drill bits ko. Ito yung mga sanding drums, Forstner bits, mga extra tools. Ito yung mga ano ko, wrenches ko nandito. Hindi ko pa na-organize yan. At yan, mga ano pa, iba pa mga drill bits, no? Pero nag-iwan ako ng space dito sa ilalim ng aking fan kasi dito ko balak ilagay yung ating charging station naman. Pero yung charging station natin is merong cover para hindi malikabukan yung mga chargers natin at yung mga battery habang nag-charge. So, para dyan, ito pa yung mga natitirang mga retaso ng melamine mula sa kapitbahay. So thank you so much sa nagbigay sa atin yan. No? So marami yan na lang yung natitira. Meron pa dito, ayan, pwede pa panggilid yan. At ito ang bubuin natin na charging station, no? Tapos lalagyan natin sa harapan ito, this is acrylic, no? Clear acrylic para makita natin see-through. Ito yung mga chargers natin. Nalalagay natin dyan, no? Tapos lagyan natin ng box, tapos nabubuktan siya para madaling access yung ating mga characters. No? So, yun ang bubuin natin project, guys. So, let's go.
So, yun guys, tapos na yung ating charging station. And siguro guys, meron kayong concern na baka mag-init sa loob, no? Or masyadong mainit sa loob. And concern ko rin yan actually, nung ginawa ko to. Pero, ginamit ko na siya, tinesting ko na, nag-charge ako ng mga batteries ko dito for like, kung gano'ng katagal mag-charge yung mga batteries, no? And yeah, medyo mainit lang ng konti pero hindi naman siya nag-overheat, no? Hindi naman siya sobrang init sa loob. Normal lang talaga naman na mag-init yung mga ganyan. Since yung ating mga batteries, nag-iinit talaga yan, no? Pero syempre, ako naman, papatayin ko rin agad to after na mag-charge. After ma-full charge, hugutin ko na agad para hindi siya mag-overheat. Ganoon naman talaga dapat, guys. Kapag puno na yung battery nyo, huwag nyo na patagalin sa charger, no, guys. Tapos, gawa rin pala ako ng modifications since hindi siya nagpo-fully open kapag kapag bubuksan siya kasi tatama sa electric fan, hindi siya pwedeng mag-fully na nakatayo, na open. And that means hindi gumagana yung kanyang mga hydraulics, no? Yung hydraulic ng kanyang soft close hinge. So ginawa ko, nilagyan ko na lang na tukod. Ayan. So simple na tukod lang guys, scrap wood lang, nilagyan ko lang sa gilid para lang tumayo yung kanyang lid habang pinapalitan ko yung battery. So, sinalagay ko sa mga charger. No? So, may space pa ako ng isa pang charger dito in case na meron tayo ulit na bagong charger, di ba? Or may mag-donate ng may bago tayong sponsor, di ba guys? So, yun. So, yun. The very simple na project and very useful dito sa shop and it looks really good. It looks really well. Hindi ko na pininturahan. Okay na yan. Maganda siyang tignan, no, guys. So yun guys, salamat sa inyong panonood. Thank you so much for watching. I'm gonna see you guys again next time. Eugene from 11i Workshop with Hardened Tools. Adios.